Amen. Ayan, isang pinagpalang Monday morning sa lahat. Amen. Tayo po ay muli narito at tumugon sa panawagan ng Panginoon. Amen. Ang lahat ng mga magaganda at mga gwapo ay tumatayo na habang pumapalakpak. Amen. Glory to God. Hallelujah. Palakpak po. Talon-talon po tayo sa Panginoon. Amen. Para tayo po ay, ayan, welcome po, Brother John. Ayan, glory to God. At may gwapo tayong dumating. Amen, kapatid. At sabihin mo na sa kapatid, na sa katabi, sister. Ayan, brother. Ayan, I love you with the love of the Lord. Ayan. At salamat na rito ka. Amen. Palakpakan natin si Yahweh El Shaddai. Oh, same mukha. Glory to God. Ayan, glory to God. Ayan, welcome po. At ayan, pwedeng mag-choir din sister and Brother John. Glory to God. Halina kapatid, samahan mo ko dito. Ayan. Tayo po'y magpuri muli sa Panginoon. Amen. Ayan, tayo po muli, my dear brothers and sisters. Ay i-reflect ang presence the Lord sa araw na ito. At umuli anayahan natin ng presensya, banal ng presensya ng Panginoon sa tahanang ito. Amen. Tayo po'y manalangin in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, now and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen. All together. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos, sa buhay na ito. Patuloy mo kami, Panginoon. Pinagkakatipon sa lugar na ito, O Diyos, isa o dalawa ay narito ka sa aming kalagitnaan, Panginoon. Kahayaan muli, O Diyos, idulog ang aming buong buhay, ang buong puso at kaluluwa, Lord, na magbigay, handog, papuri, parangal at pagsamba sa iyong banal na pangalan. Pagkat alam namin, O Diyos, ang pag-ibig mo sa bawat isa ay tunay ngang dakila, Father God. Napatunayan mo ito sa iyong cross, Panginoon, sa Kalbaryo, na kami ay iyong minahal, na patuloy kami niyayakap at iniibig kahit anong paman ang aming mga nagawa sa buhay na ito. Kaya, O Diyos, hayaan mo maghandog kami, papuri, para magpagsamba, at ang pagsayaw, O Diyos, na nabumula sa aming puso at nawa malugod ka sa munting handog pasasalamat sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ayan, palakpak ang lahat ng mga magaganda. Amen. Magpapala ng Diyos. Amen. Amen. At syempre, yan po ay napatunayan nyo, kaya kayo narito at tumugon, nagbigay ng oras, no, hinayaan mga kaabalahan sa buhay, sa tahanan, pagkat mahal natin ang Panginoon. Amen? Amen. Amen. Sino po ang nagmamahal sa Panginoon? Taas ang kamay. Amen. Handa na po bang umawit sa Diyos? Amen. Amen. At ihayag ang ating pagmamahal sa Panginoon. Mahal kita, Panginoon. Kaya kami ay narito at habang kami may hininga at kami ay malakas na ginising mo sa araw-araw mo, Diyos, patuloy ka namin bigyan ng aming pagmamahal, O God. Hallelujah. Hallelujah. Mahal kita, O aking Panginoon. Ikaw ang higit na kailangan ko. Makilala ka, paglingkuran, magkakang puso ko. Salamat po, Diyos, kapo'y inibig mo. Minsan pa, mahal kita, Panginoon. Mahal kita, o aking
Panginoon. Ikaw ang higit na kailangan ko. Ang makilala ka at paglingkuran, laman ng puso ko. Salamat po, Diyos, ako'y inibig mo. Ang lahat ay nagsabi, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Isang ba you declare the love that you have to the Lord? Mahal na mahal kita, Panginoon. Yes, Lord. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di ako ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Minsan ba, mahal na mahal kita, Panginoon? Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, O Diyos. Hallelujah. Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Habang buhay, sabihin natin sa Panginoon, habang buhay, habang kami ay malakas, Panginoon, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Yes, Lord. Nakikita naman, Amen. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Sabi tayo, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita ipagpapalit, O Diyos. Kailanman di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Langit ang nadarama sa piling mo, Diyos. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y
sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasalat, langit ang aking nadarama. Yes, Lord. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Sumisigla nga ba? Ba't parang naglubat? Sa'yo'y sumasalat, for the last time, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Amen. Hallelujah. Kapag sa'yo'y sumasamba. Amen. Kapag sa'yo'y sumasamba. Amen. Glory to God. Pakpak sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Ayan. Thank you, Lord. Ayan. Hallelujah. Glory to God. Tunay nga. O Diyos na. Ang paglilingkod na Panginoon. Ayan. Glory to you, Lord. Salamat, Panginoon. At talagang ibigay natin. Ayan. Kahit man ganito, O Diyos. Sano? Ayan, salamat sa Diyos at may kasama tayong backup choir. Ayan, gwapo pa, no? Ayan, thank you, Lord. Talagang pagka nagkakaedad yata, na bilis natutuyuan yung... May nakaalala. Si Brother Art. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Amen. Palakpak po tayo sa Panginoon. Amen. Pagka wala pong masidlan ang pagmamahal natin sa Panginoon. Amen? Amen. At kitang-kita naman dahil sa pagtugon nyo, kaya kayo narito. Amen? At yung pag-worship nyo kanina, pag-declare, paghayag na mahal kita, Panginoon, ay alam ng Diyos yun. Lalo pag inaawit natin ito na nagagaling sa ating mga puso. Amen? Hallelujah, hallelujah, Lord God. Maraming salamat, O Diyos, na patuloy mo kaming sinasamahan, O God, na alam namin, Panginoon, sa panahong ito. At hindi lamang maging sa araw-araw ng aming buhay, Lord, ay naranasan at napapaalala sa amin, Panginoon, noon tuwing Semana Santa, Lord God, panahon na kung saan ay dinarama namin, Panginoon, ang iyong sakripisyo, ang iyong banal na pag-ibig sa amin, Panginoon. Na alam namin, O Diyos, ay naroon ang patuloy mong pag-ibig, pagyakap sa amin kahit kami, O Diyos, ay nasa proseso pa lamang. Nasa proseso pa lamang upang kami ay mamuhay ayon sa iyong kalooban, Lord God. Kahayaan namin, Panginoon, na patuloy natin, my dear brothers and sisters, na ituon ang ating mga puso, isipan, ihayag ang pag-ibig natin sa Panginoon. Pagkat kulang ang pag-awit, kulang ang paghayag, pagbukas ng ating mga bibig, upang siya ay mapasalamatan sa ating buhay. Amen? Alam natin, O Diyos, na alam namin, Panginoon, na hindi masasayang ang aming panahon sa pagtugon sa iyo, pagbigay ng oras, balikan. At sa pamamagitan itong maliit na bagay ay naihayag namin, Panginoon, sa iyo ang tunay na pag-ibig namin sa iyo, Panginoon. Napatuloy ka na rito sa puso namin, O Diyos. Ikaw ang pinupuntahan namin sa tahanan na ito na siyang patuloy tumatanggap, Panginoon. O hallelujah. Wala nang ibang hahanapin pa sa buhay namin, Padigan. Patuloy ka namin iibigin, Panginoon. Pagkat kulang ang mga ginagawa naming serbisyo sa iyo, Lord God. Sa lahat ng kabutihan mo, Panginoon. Sa lahat ng pagligtas mo sa amin, Padigan. Nasa Simanang Santang ito, Lord, naalala namin ang iyong pagkabayubay sa krus para sa amin. Tunay na dakila ang iyong pag-ibig, Panginoon.
Kaya o Diyos, hayaan namin, Panginoon, hayaan namin na ibuksan namin puso at isipan mo ni Lord. Handugan ka, Panginoon, ng awiting pag-ibig na nagmumula sa aming puso, Lord God. Oh, hallelujah. Tas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Hallelujah. Titigin mo ng ating mga mata. Hallelujah. At sa sama-samang dinig tayo po'y mangungusap sa Panginoon sa oras na ito. Hallelujah. Wala na nga ibang hallelujah. Praise God. Amen. Kundi ang lagi makasama ka, wala na ngang ibang minimithi ang puso ko, kundi ang manatili sa piling mo. Di matutularan ng iyong pagmamahal. Kahit anong ihain ay di mapapantayan. Kaya naman o Diyos, namamangha sumasamba. Ihahayag laman ng puso ko sa'yo. Minsan pa wala na ng iba. Wala nang mahalap. Yes, Lord. Hallelujah. Kundi ang lagi makasama ka, wala na ngang ibang minimithi ang puso mo, kundi ang manatili sa piling mo. Di matutularan ang iyong pagmamahal, tularan ang iyong pagmamahal. Kahit anong ihain ay di mapapantayan. Kaya naman o'y namamangha sumasabay. Ihahayag laman ng puso ko sa'yo. Iibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Iibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Iibigin kita, Panginoon. Iibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Iibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Di kita maipagpabalik sa anumang bagay dito sa daigdig, sa anumang bagay dito sa daigdig. Di ko kayang malayo sa'yo, dahil tanging ikaw ang siyang buhay ko. You declare, my dear brothers and sisters, di kita may babalik, di kita maipagpabalik
Di ko kayang malayo sa'yo. Dahil tanging ikaw ang siyang buhay ko. Iibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Iibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Iibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Minsan pa, di kita may pagpapalit, O Diyos. Di kita maipagpapalit sa anumang bagay. Sa anumang bagay dito sa daigdig. Di ko kayang malayo sa'yo. Tanging ikaw, tanging ikaw ang siyang buhay ko. Di kita may pagpapalit, di kita may pagpapalit. Sa anumang bagay dito sa Yes, Lord. Hallelujah. di ko kayang malayo sa'yo. Dahil tanging ikaw ang siyang buhay ko. Mula sa puso. Iibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Iibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Iibigin kita, Oh, yes, Lord. aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Ng buong isip, ng buong puso, at buong kaluluwa. Iniibig kita, Diyos. Open your mouth. Express your love to the Lord. Purihin ka. Ibigin ka. Mahal kita, Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus, sa maghumpay mong pag-ibig sa amin. Oh, hallelujah. Ibigin ka, Panginoon, habang kami malakas. Habang kami ay may hininga, Lord. Habang kami nagigising sa araw-araw, God. Iibigin ka namin, Panginoon, buong isip, buong puso at buong kaluluwa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin kang tunay, Panginoon.
sa dakila mong pag-ibig sa amin, God. Ang pag-ibig ng tao ay kumukupas, Panginoon. Pero sa patuloy namin, Panginoon, na pagmamahal na patuloy mo itinatanim sa amin, O Diyos, ay patuloy kami, Panginoon, na Ikaw ay mahalin, paglingkuran, Father God. Pagkat kulang itong mga gawa sa mundong ito para pagserbisyuhan ka, Father God, sa lahat ng mga sacrifices mo sa amin, Lord God. Kaya hayaan po, O Diyos, na kami, yung awiting yun, Lord, ay nagmumula sa aming puso. At hayaang patuloy naming aawitin yan, Panginoon. Habang kami ay buhay pa, O Diyos, sa mundong ito. Habang kami malakas, Father God, ibigin kang tunay, Panginoon. In spirit and in truth, Father God. Wala pong nalilingid, wala pong naitatago sa iyo, Panginoon. Alam mo, Panginoon, ang nilalaman ng aming mga puso, Lord God. Kaya maraming salamat, Lord. Na kahit kami ay makasalanan, Panginoon, patuloy mo kaming pinag-aalab ng iyong presensya, Lord. Pinapalakas at ginagamit, Panginoon, ayon sa iyong katwiran, ayon sa iyong kalooban para sa buhay namin, O God. Kaya maraming salamat, Lord. Kulang po, Panginoon, kulang po i-express sa awitin ang pagmamahal na kahit pa paano ay maibalik namin sa iyo, Lord. At hayaan ang buhay ito, Lord, ay patuloy mong i-purify, Lord. Patuloy mo kaming linisin, Panginoon. Proseso man ito, kayang-kaya namin pagkat kasama ka namin, Lord. Nariyan kang kumilos upang kami ay purify, Father God, sa lahat ng aming karumihan. Kami po ay makasalanan, Father God, pero patuloy mo kaming inibig, patuloy mo kaming minahal. Binuhos habag at grasya mo patuloy sa amin, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Kaya ang aming awitin ito'y pagmamahal at pag-ibig ay patuloy naming awitin, O Diyos, habang kami ay nabubuhay sa mundong ito. Na hindi nawa, Panginoon, na kami ay umawit, Panginoon, para lamang sa pakita, O Diyos, bagkus nakagaling po ito sa aming mga puso, Father God. Na kami ay nagagalak, awitan ka ng awiting pag-ibig, Father God, sa buhay namin. Kapagkat naranasan namin ng bawat isa, Panginoon, ang patuloy walang humpay na pag-ibig mo sa amin. At iyan ay nakikita sa iyong sakripisyo sa cross, Lord God. Kaya maraming salamat, Ama. At hayaan namin in preparation for this Lenten season, Lord, na to reflect ourselves, Panginoon. We bow down always in ourselves, Father God. Now we need to confess our sins, Father God. Na naroon ang pagyakap namin sa sakramento ng pagkukumpisal, Father God, upang kami ay malaya. At alam namin, O Diyos, na sa pamamagitan nito kami ay makalaya at malayang kumilos ang iyong banal na Espiritu sa bawat buhay namin. Na patuloy mo kaming gamitin, maglingkod, Panginoon, na totoo para sa iyo, Father God. At hayaan ang iyong banal na Espiritu to take over and to take control in our lives, Father God. Patuloy ka, Panginoon, parangalan. Saan kami dadalhin ng aming mga paa, Panginoon. At salamat, O Diyos, sa tahanang ito, ang Tagle family, Lord. Tahanan ng Sister Queenie, Father God, na patuloy bukas ang kanyang tahanan upang ihayag ang iyong banal na salita patuloy sa lugar na ito, Panginoon. At hayaan i-seal mo, Panginoon, ng iyong banal na dugo ang bawat sulok ng tahanang ito, Panginoon, na hindi mapasok ng mga hindi ka nais-nais, Panginoon. At pawang ang iyong paghahari ang siyang mangyayari sa tahanan ito, Lord God. I-bless mo ang buong sambahayan niya, Panginoon, ang kanyang mga anak, O Diyos, si Mariel, si Derek at si Gab at silang lahat, Panginoon. Hindi ko man sila kilala, Father God. Abutin mo ng iyong malabay na pakpak, Panginoon, ang iyong divine provision and protection sa bawat isa, saan man sila naroroon, Panginoon. At hayaan, O Diyos,
Panginoon, muli ay dinudulog din po namin na samahan mo, Panginoon, ang aming PFCC 3 Baggy Benguet Head, Brother Fidel Dinamisan, Lord, na siyang gawin mong alulod, Panginoon, ng iyong mga salita ngayong araw na ito, na siyang aming pagsalusaluhan, O Diyos. Hayaan mong ang buhay niya na ikanyang itinalaga, Panginoon, na habang siya ay malakas, ay ikaw ang siyang maihayag, ikaw ang siyang magningning sa kanyang buhay, Father God. Ikaw ang siyang nangungusap sa amin, Panginoon, upang kami muli, Panginoon, ang lahat tumugon ay patuloy muli, Panginoon, na kumain ng aming spiritual na pagkain, Father God. Pagkat wala po kami magagawa, O Diyos, kung kami ay hiwalay sa iyo, Father God. Maraming salamat, Panginoon, at take over, take control po sa buong gawain hanggang matapos. At pakaingatan mo, Panginoon, ang mga kapatiran naming wala pa ngayon sa lugar na ito. Hayaang pag-alabin, hipuin ang bawat puso nila, Panginoon. Abutin mo sila saan man sila naroroon, Father God. Maging ang aming mga kapatid na nagluluksa ngayon, ang Tabas family ay ino-offer din po namin sa araw na ito, Father God. At maraming salamat, O Diyos. We declare and claim, Father God, we are victorious upon your name. For you are our Emmanuel who is always with us. This we ask in Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Glory to God. Thank you very much, Lord. Hallelujah. Kayo ay napurihan, kayo ay naawitan namin, Panginoon, sa lugar kung saan kami dinadala ng aming mga paa. Amen. Ayan, sino ang may mga paa? Taas ang mga kamay. Amen. Umapadyak. Amen. Padyak. Amen. Pagkat pumapalakpak. Amen. Ang lahat ng umiibig sa Panginoon. Amen. At kitang-kita naman ang inyong pagtugon ay tunay ngang pag-ibig yan sa Panginoon. Amen. Kasi kung wala kayong pag-ibig, wala gusto niya na lang na mamamaliki. Gusto niya na lang nalulun sa bahay. Amen. Kaya ang pagtugon sa Panginoon ay napakalaking sakripisyo at pag-ibig para sa Kanya. Amen? Ayan. So, syempre, my dear brothers and sisters, yan na naman itong pribilehiyo na ibinigay ni Yahweh El Shaddai sa buhay natin na tayo ay muli patuloy maghayag sa Kanyang kabutihan. Amen? Sino pong pinagpala? Taas ang kamay. Glory to God. Palakpak sa Panginoon. Ayan. At habang, tinuturo na doon, banda roon, amen, ang maghayag na kabutihan ng Diyos, ayan, glory to God, ayan, di ba? Ayan, so magpapasalamat ating kapatid na to dahil nasumpungan niya ang Sarah Jane na ginagamit bilang instrumento sa kanyang katawan. Alam natin si Brother John. Ayan, palakpakan natin si Yahweh El Shaddai sa buhay ng kapatid natin to. At ako'y nabibless kasi nakita ko siya doon na nag-treatment kasi sa Sarah Jane. At syempre, hindi naman niya alam pero itinuturo siya ni Yahweh El Shaddai doon. No? Bilang instrumento nakatulong sa kanyang katawan upang ang kapatid natin ito ay magamit ni Yahweh El Shaddai. Palakpakan natin si Yahweh El Shaddai. Hindi talaga ako mahinto, brother. Give thanks na po. Thanks na. Papasalamat muli ako sa Diyos dahil sa bagong lakas ng umagang ito, sinamahan niya ako sa mga lakarin ko, kabutihan ng Diyos at naayos naman. At papasalamat din ako dahil binigyan ako ni Lord ng pagkakataon makapag bakasyon at na kasama ko ulit kayo. For 12 years ako nasa Singapore, talagang pinadama ulit ni Lord kung saan ako nagmula. Dahil nung unang bukas ko ng Bible, yung hindi pinapaalala sa akin ni Lord na yung Jeremiah 29:11 na for I know the plans I have for you. So doon nagre-reflect ako lagi na hindi talaga mula't una pa lang na lumapit ako kay Lord, hindi ako napabayaan. Amen. Hanggang sa nagkaroon ako ng sariling pamilya, hindi pa na ako pinapabayaan kahit ako hindi tapat, nagkakasala, nagkukulang, pero ang Diyos hindi nagkukulang. So, yun. Dahil maraming salamat sa inyo, mga panalangin nyo, mga prayer partners. Dahil wala rin naman po akong kakapitan, kundi si Lord. Dahil sa totoo lang, hindi ko po alam kung ano yung plano niya sa akin nung unang panahon. Pero dahil nakikita ko na po yung ano man po yung itinangin sa akin ng Diyos, sumisibol po, unti-unti, hanggang sa nagkaroon ako ng pamilya, isang
maliit na anghel na anak na pinapatunayan po ng Diyos na sa blessing talaga na nakikita ko yung sarili namin sa Kanya na ano man po yung kinalakihan namin na dapat na ganito yung mapalaki yung batang maayos. So yun, maraming salamat po. Wala po akong dapat ipagpasalamat lagi kay Lord dahil yung grace na patuloy na pinaparanas siya sa akin na iniingatan sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, sa buong angkan ko. Napakabuti talaga ng Diyos dahil ano man yung hilingin namin na kailangan namin, ipinoprovide. At hindi naman nagkukulang po. Amen. Papasalamat ako dahil He is a more than enough po talaga. Amen. Dahil although may mga taong minsan mapagsamantala, pero sumbong lagi ako kay Lord eh. Siya na bahala, pero mga taong mapagsamantala, ibinabalik naman ng Lord yun. Dahil nakikita naman ng Lord yung puso ng bawat tao. Amen. Ang hirap po. Correct. Yung puso talaga yung motibo ba? Yung motibo. Kaya yun. Kaya yun, maraming salamat sa kapayapaan na patuloy na pinaparanas sa akin ng Diyos. Yung kapayapaan na yun na kahit saan hindi mo mabili sa butika o sa Sierra Joy. Amen. Yung kapayapaan sa kay Jesus lamang eh. Wala nang iba pa. Yun lamang, Tito Teras ko ang papurit parangal sa Yahweh El Shaddai sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, glory to God, glory to Christ Jesus. Ayan, thank you very much, Brother John, sa pagbahagi ng kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Amen. At kitang-kita naman, no, talagang pinaprosper siya ni Lord. No, tama nga yung Jeremiah, di ba? Nandoon yung plan ni Lord sa kanya, no? Plano niya na pagtagumpayin ang lahat ng nananangan sa kanyang kapangyarihan, ang nagtitiwala at talagang sumusunod sa kanyang kalooban. Amen. At nagproproseso sa pagiging matuwid at banal sa kanyang katwiran at kalooban. Amen. Tunay nga na nabless din ako, no? Bahagi ko na lang din, diretso na. Nabless din ako kay Brother John kasi nalibre din na kasi ako ng treatment niya. Na health treatment na alam natin na si Lord naman talaga ang great healer natin. But sometimes, no, may mga ginagamit ang Panginoon na instrumento. Ayan. So, may mga doktor para tumulong sa atin. Amen. So, isa lang nga po ang Sarah Jem. At hindi lamang po maging si Sir, no? Ayan, may masakit, yan, doon din siya humiga. At salamat sa Diyos na binigyan tayo ng knowledge and wisdom to manage our health. Amen? So, palakpakan natin si Yahweh El Shaddai. Glory to God. Tunay nga, ang mga lingkod ni Yahweh El Shaddai ay kapayapaan ang na-share din ni Brother John kanina. Yung palakpak nga po, ang lahat ng pinagpala. Ayan, meron pa po ba? Ayan, ang magkahayag ng kabutihan. Ayan, si Cedric. Medyo may bahagi ka anak. Ayun sa harapan. Ayan, si Ced. Ayan. Ayan, tunay nga. Palakpakan natin si Yahweh El Shaddai. Ang mga anak ng Diyos ay talagang makikita ang Okay, hello po. Amen. Glory to God. Yan po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil sa araw-araw po na nilikha ng Diyos. Gising pa rin po tayo. Parang, kumbaga, araw-araw tayong binubuhay ni Lord, di ba? Yun lang, sapat na yun para sa akin, para pasalamatan yung Panginoon natin. Kasi, di natin alam kung kailan tayo kukunin, di ba? Bata, matanda, kinukuha ni Lord eh. Amen. Depende sa time mo yan. Walang nakakaalam kung kailan ka kukunin ng Panginoon. Kaya, nagpapasalamat po ako sa araw-araw dahil kahit ganito lang yung ginagawa ko sa buhay ko, tuloy-tuloy pa rin yung blessing na pumapasok sa akin. Yun. Kaya dapat po tayo magpasalamat sa araw-araw po na nilikha ng Panginoon. Yun po. Sino pong next na magpapatotoo? Si Sister Winnie. Ay, parang pasto, parang Ay, sister. pass the mic lang. Amen. Palakpakan natin. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Amen. Ayan, no, ang ating kapatid na yan. Ang gwapong Cedric na yan. Amen. Talagang kahit nandyan lang siya, ramdam yung kanya, ang pagkilos ni Lord sa kanya. Kasi sa kabataang murang edad niya, no? Alam niya yung value of faith, no? Yung pag-ika po, no? Nagbigay po yung ating kapatid na yan. Nandyan lang siya, nakikinig patuloy tuwing gawain, no? At salamat sa Diyos, pinagpala siya ng tunay ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin si Yahweh El Shaddai. Meron pa, si Nanay Esther lang namin hawak ng mga mikropono eh. Ayan. Parang
Pas the microphone eh. Ayan. Palakpakan natin si Yahweh Shaddai. Ayan. Patuloy tayong magbiyak ng kabutihan ng Diyos. Purihin ka Yahweh. Tunay nga na ako ang nagturo sa kana. Tinuro na Amen. Leading yan ay leading. Tunay nga na napakabuti ng ating Diyos. At maraming salamat po sa patuloy mong paggamit sa aming lahat. Sa araw-araw po na aming paglalakbay na kami po iyong sinasamahan, binibigyan ng lakas na makadalo po sa mga gawain mo sa araw-araw. Na tunay nga po na kahit na sabihin natin ang ating mga tuhod medyo masakit-sakit na, pero tunay nga na ang Diyos pa rin ang nagbibigay ng kalakasan at kalusugan. Kaya Lord, maraming salamat pong muli. At gusto ko rin pong magbalik pasalamat kay Yahweh Shaddai sa mga araw-araw na blessings namin tinatanggap. At tunay nga na ang pagbibigay ay yun po ang susi ng pagpapala sa lahat. Kasi kahit napakaliit na bagay ang ibahagi mo sa iyong kapatiran, sa mga taong gusto mong bigyan o yung parang dinidikta ni Lord sa isip mo kung sino yung gusto mong pagpalain sa araw na ito, ay babalik at babalik din ang mga pagpala ng more than enough, higit pa sa pinagkaloob mo sa mga kapatiran. Kaya Lord, alam ko po Lord na sa araw-araw na dumarating na blessing sa aming buong pamilya, at sa bahagi nun ay kahit konti man lang ay makapagbahagi ka rin. Kaya salamat po sa pagtuturo mo sa amin, sa pakiki-share ng mga blessings na patuloy mong kaloob sa amin. At gusto ko ring, okay lang ba? No, maadya na ang oras. Pero gusto ko lang i-share yung homily ni Father Bernard kahapon. Kasi parang blessing yun sa akin. Dahil sa kwento niya, ito naman daw ay kwento pero totoo daw nangyari, sabi niya. May mag-asawa daw na dumating dito sa Baguio, wala daw silang, in shortcut ka na, may punong-puno daw ang lahat ng hotel. Ngayon, napadpad sila sa isang maliit na inn sa Baguio, tapos puno rin. Pero sabi daw ng receptionist sa kanila, ma'am, kung gusto niyo po na tumira rito, nakikita ko pong pagod na kayo, gusto niyo na rin ma-relax, sabi niya. Pero puno po ang inn din na ito. Pero kung gusto niyo lang po naman, i-offer ko na lang po yung aking kwarto. Kasi dito po ako natutulog, sabi niya. So, sa madalang salita, in-offer niya yung kwarto niya. Sabi daw ng mag-asawa, paano ka na, Ineng? Sabi niya, okay lang po ako na pong bahala. Ang mahalaga po, makapag-relax kayo, makapagpahinga sa pagpunta niyo sa Baguio. So, na-amaze dan po yung mag-asawang sabi niya, tunay nga na meron pa rin man ng mga tao na may mabubuting kalooban, na handang sakripisyo ang kanyang sarili, nahigaan para lang tulong sa iba. Kaya sabi daw man ng mag-asawa, huwag kang mag-aalala, Ineng. Balang araw, i-reward ni Lord ang kabutihan mo. So lumipas po ang 2 taon na nangyari yun. Bigla daw po yung babaeng yung receptionist ay nakatanggap ng sulat with plane ticket going to sa US. Wow! So sabi niya, kung gusto mo yung i-offer naming trabaho dito ka. Pero kung gusto mo namang umuwi, okay lang kasi round trip ticket yung binigay sa kanya. So, madaling salita, pumunta po yung receptionist doon, namangha dahil ang hotel na pinasukan niya talagang first class hotel. 5-star. Oo, doon sa Tapos sabi niya, gusto ko, Ineng, ito ang sorpresa kong reward sa iyo. Kung gusto mong magtrabaho dito, ikaw ang magiging manager sa hotel na ito. Wow! Yun. Tapos, hindi lang yan, anak, ang pangalawang sorpresa ko sa iyo, itra-transfer ko ang pangalan namin sa iyo, ang hotel na ito, dahil ito'y pag-aari ko, dahil wala kaming anak at pamilya. Kaya, ang sigawan ko ng tao sa simbahan, sabi ko, kaya sabi ni Father, ang paggawa ng kabutihan sa maliit na bagay ay magbibigay si Lord ng malaking himala at pagpapala. Kaya Lord, maraming salamat sa mga homily, sa mga talk ng ating mga kapatid na pinapadala mo rito na nagbibigay sa amin ng inspired at nagmumulat sa amin ng iyong kabutihan at pagmamahal. Maraming salamat po Lord sa patuloy at patuloy mong pagmamahal sa aming lahat.
Amen. Thank you po, Nanay Esther. Ayan. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Sa patutuo ni Nanay. At tunay nga, no? Na He works in mysterious ways talaga ni Lord, no? Na talagang nandun sa pagbibigay ang siyang ang pagtanggap. Amen. At tunay nga yung sakripisyo, yung shinare ni Father Bernard, no? Na nagmas kayo kanina, Nay, no? Kahapon yun. Ayan. So, napaka-gandang sharing yun na talagang ang taong nagsasakripisyo para sa ating kapwa. Di ba? Hindi lamang ang tao, kundi lalo-lalo ng ating Panginoon, di ba? Nagsakripisyo siya sa cross ng Kalbaryo para sa atin. Amen? Palakpakan natin si Yahweh El Shaddai. Amen? Halina po, ayan, halina po ang magpatutupan. Ayan, so medyo uncontrollable na yung patutuo. Ay, hindi ko ito maaaring hindi pa totoo. Nung bago ako sa Baguio City, may nakasakay ako mga matatanda. Matatanda sila. Ngayon, nagpipilang sila ng mga coins. Yung ang dami nila, napuno lahat eh. Napuno sila, nagbibilang sila ng coins. Sabi ko, nakabenta ako nung araw na yun. Nakabenta ako. Sabi ko, lahat po kayo, babayaran ko na. Lahat ng sumakay na matatanda, ako na po mga masahe sa inyo. Sa maliit na bagay na alala ko yung sinabi ni Sister Esther na yun, tamangha talaga ako. Isa pa, itong tahanan na ito, sabihin ko sa inyo, nandito noon si Brother Deolito Santo, Brother Meliari, yung tatlong, saka si Brother Bernard Santos, yung tatlong musketeers na to. Sabi ko, ipapasyal ko itong tatlong preacher na ito kasama ang mga workers. Pero kailangan kikita ako ng pera, pambayad dun sa coaster na 17,000 pesos para mapasyal ko sila sa Subic, sa Olongapo para sa Easter Sunday. Ngayon, alam niyo po ba, nilakad ko ang mga eskwelahan, nagtinda ako ng mga kung ano-ano, nagbenta ako. Alam niyo po ba, yung 17,000 na pambayad ko sa coaster, nakuha ko. Kasi pag maganda ang motibo mo, binibigay ni Lord. Alam niyo po ba, isa pa yun. Nung dumating si Brother Mike dito, sabi ko gusto ko mahawakan ko siya. Kasi hindi ko siya mahawakan sa Amber at saka sa PICC. Lumapit talaga ako, kahit ang daming umaharap. Inawakan ko yung kamay niya. Ang lambot-lambot ng kamay niya. Pero nag-wish ako habang hinahawakan ko, pagpalain mo ko. Habang hinahawakan ko yung kamay ni Brother Mike, sabi ko, pagpalain mo ko din sa Baguio. Bigyan mo ko ng tahanan na pag nagkaroon ako ng tahanan, hindi ko ipagkakaito. Alam niyo po ba, that year, kasi yung Pepeng Ondoy, di ba Pepeng Ondoy, na ang Baguio City noon, nakita nung nanay ko, kasi meron ako nabiling bahay sa Luknap. Pero nakahang sa bangin. Tapos sabi nung nanay ko, nagsubong sa kuya ko, naku, si Queenie nagpapakamatay na. Bumili ng bahay doon sa bangin. Pinidyo ko yun. Tapos sabi niya, kakausapin mo ko si Kuya Romy mo na ibili ka ng bahay sa Baguio City. Tama-tama naman yung Pepeng Onde na yun. Exaggerated din yung mga ABS-CBN. Ay, yung mga bangin-bangin gano'n. Tapos nakita ng nanay ko, tumawag. Ay, buhay ka pa pala. Sabi niya, sige, sasabihin ko sa kuya mo, gano'n, ganito. Akong bahala. Alam niyo po ba talagang sa totoo lang, kapag nag-share ka kay Lord, kaya gano'n ang puso ko sa El Shaddai. Kahit anong tawag ng mga iba-ibang sekta, kahit anong tawag nila, kasi dito ka pinagpala eh. Dito ako pinagpala, kaya dito tuloy-tuloy ako sa El Shaddai. Sa totoo lang, grabe talaga. Imagine mo, naglalako lang ako kung ano-ano. Pero, 2006, meron na akong bahay dun sa Lukna, may lupa na ako. 2000, February ako dumating dito sa Baguio. Pero,
binigay agad. Kasi sinasamahan ko lang yung bibili yung kaibigan ko, yung si Ate Chayong Cordero, si Eddie Cordero, taga Jesus Miracle Church. Samahan ko daw siya, bibili daw siya ng lupa sa Luknad. Sabi niya, tapos sabi ko na ng mga bibili niyo po ba to? Sabi niya, tumalon ako dun sa bundok kasi siya bibili, sinamahan ko lang eh. Tumalon ako sa tuktok ng bundok na to. Sabi ko, in God's time and in God's will, tumatawa yung mga igorot. Tumatawa sila. Pero pag yun sa puso mo, kasi siya makapangyarihan eh, ang Diyos. Siya may-ari ng lahat ng bagay. Bakit hindi kanya pagpapalain dahil naglilingkod ka sa kanya? Di ba? Kaya, dinowing ko, yung dapat pala malaki ang dodrawing ko. Yung sa session, nagbibigay ng mga ganon, yung mga bahay, mga tao, dinowing, kinopya ko lang, nilagyan ko ng garahe sa baba, nilagyan ko ng, yung drawing ko pangit, nilagyan ko ng ganon sa taas. Kung anong dinowing ko na maliit na townhouse, yun ang bibigay sa'yo pala. Kaya, pag humihiling ka daw, sabi ni Brother, specific at maraming, malaki na pala hingin mo. Kasi malaki ang Diyos, mayaman ang Diyos. Makapangyarihan siya eh, di ba? Kaya lahat ng bagay dito sa mundo ay sa Kanya. Kaya hindi ko makakalimutan yung tatlong preacher na yon. Si Brother Danielito Santo, Brother Ray Malyari, Brother Bilip. Yung tatlong tawag ko sa kanila, the Three Musketeers. At yung the fourth Musketeers ay si Brother Jay. Amen, amen. Siyempre hindi mawawala yan kasi taos puso siya pag nagigitar siya. Tinitibnan ko, napikit-pikit pa. Sabi ko, grabe ng batang ito. Sabi ko, ano siya talaga? Sa totoo lang, in God's time, maniwala ka, bibigyan ka ng malaking bahay ni Yahweh El Shaddai. Praise God, hallelujah. Baka nanginginig na si Father, si Father Fidel, kinamisa. Amen. Ayan, glory to God, glory to praise Jesus. Ayan, palakpakan po natin si Yahweh El Shaddai. Tunay nga, no, na He is our Jehovah Jireh who provides everything. Amen. Palakpakan po natin at tayo na po siguro ay tumatayo na at ihanda ang ating mga sarili, no? At na makinig ng healing message. Ako na ipagagamitin po ang ating head, no? At bago yan, tayo po ay kakaroon pa ng gawain this Saturday, 23. Yan po yung ating last. At in preparation for our Holy Week celebration ay magkaroon po tayo ng retreat this coming 22, March 22, 9 onwards po yan. At sama-sama po tayo pag ihanda ang ating mga sarili sa pagninilay at pag-reflect ng sakripisyo ng Panginoon sa ating buhay. Ayan at sige po, tayo po tumayo at ihanda muli, buksan puso natin, isipan, kaluluwa, tanggapin muli ang salita ng Panginoon at walang ibang gagamitin ng ating napaka-sweet at napakabait na preacher head, Brother Fidel Tinamisan. El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the realm, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. Through the outcast on your knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the
Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, nor your words contain the plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the penalty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same, by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same, by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. Praise God. I will praise you till I die. El Shaddai. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos at banal naming Ama, kami po'y patuloy na nagpupuri, nagpapasalamat, sumasamba sa iyo, O Diyos, sa umagang ito sapagkat napakabuti ng Diyos. Salamat po sa biyaya at patuloy na kami tinitipon sa tahanan ng aking pong kapatid, Sister Wilma, Sister Queen. At sa lugar nito, Diyos, ay patuloy na itataas ang iyong pangalan at patuloy na nahayag ang iyong kabutihan, ang iyong kapangyarihan, ang iyong kalakasan, ang kagalingan, sa mga uri ng karamdaman sa pamamagitan ng pakikinig at pagtanggap ng iyong mga banal na salita. Patuloy mo, Panginoon, na isubo yung Espiritu upang maging gabay namin at lubay sa pagtanggap ng iyong mga banal na aral sa umagang ito. At loobin po, Panginoon, na patuloy itong sundan ng signs and wonders and miracles. At patuloy po, Panginoon, na kalinain ang bawat isa na patuloy na tumutugon sa iyong mga panawagan. In a very special way, tinatas po namin sa umagang ito sa pamamagitan ng aming sama-samang panalangin ang kapatid ni Sister Vanji na may kasalukuyang nasa hospital. Iulap mo po ang iyong makapangyarihang kamay at abutin mo po siya sa pamamagitan ng iyong mga banal na salita na ihayak mo sa umagang ito. Bigyan mo ng kalusugan, kalakasan at ganap na kagalingan at anumang uri ng karamdaman na kanya po ngayong nararanasan. Pagpalain mo po, Diyos, ang pangangailangan natin mga kapatid, spiritually, physically, materially, financially. Dalahin ka po natin yung maganap na dahil sa iyong kalooban. Sa pangalan ni Cristo Jesus, kaysa ng Espiritu Santo, nabubuhay po kayo at naghahain. Kayo po ay Diyos, magpakilang pangalan.
Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Napindot ako. Kaya, Napindot. kaya sabi ko parang ako ba yun? Si Lord. Parang si Lord. boses ng Diyos. Diyos. Parang Oh, mahal yes, mo kaya na. nga parang Sa'yo usap eh. Parang si Father John eh. No? Perfect na misa. Ayun na, kunting ano lang kasi. Kala ko nasa langit na tayo eh. naano ko kasi yan. Ito? Hindi, tinig nga daw, sabi nga. Call to God naman eh. Call to Call God. to God. Call to God. Parang tinig ng Diyos nga eh. Tingnan ang tinig ng Panginoon nung siya po ay naghihirap, passion. Medyo nakakaiba eh. Basta't inaangkin po natin with our faith na ang mga tinig nito nagmumula sa Panginoon ay meron talagang gagawin ng Diyos sa ating buhay. Amen po. Tinig pa lang ni Lord, ang kanyang salita, pinagpapala na tayo. Amen. Yun lang maghayag ng kabutihan ng Diyos. Brother Cedric. Cedric, Brother John, Sister Queen, Sister Esther, na inihayag yung sharing ni Father. Doon pa lang sa mga narinig natin, pinagpala na tayo. Amen. Kaya lalo tayo pagpapalain ng Diyos sa umaga nito. Kasi ang pag-ibig po ng Diyos, ang biyaya ng Diyos is always overflowing. Lagi po yan nag-overflow. Hindi po yan basta biyaya lang. Ang biyaya ng Diyos lagi po yung umaapaw. Amen po. Lahat ng naranasan natin at tanggapin natin sa pamamagitan ng kanyang mga banal na salita. Nabanggit ko kanina, special intended prayers sa kapatid ni Sister Banji Lazar. Desidalde. Na humingi po siya ng prayers kasi kagabi nag-message po sa akin si Sister Wanji na isama yung sa prayers ang kanyang kapatid na sa Dagupan. At sinugod po sa hospital. So nakipag-coordinate po ako sa Dagupan kagabi pa lang at kasama din nila sa prayers ang ating kapatid. Anong pangalan? Kapatid Sister Wanji. At anyway, sa pamamagitan ng ganitong mga sama-sama panalangin, napakalaga po nito na tayo po ay kasama na itinataas sa papuri natin sa Diyos yung ating pong mga pananalangin, hindi lang sa atin, kundi sa ating kapwa. For a purpose. Kaya nga po tayo narito for a purpose, di ba? Yung sinabi kong Sabado, hindi lang tayo tinawag ng Diyos, ang dahilan ng pagkakatawag ng Diyos upang tayo gamitin ng Diyos. Lalo sa panalangin. Kaya salamat sa tahanan ni Sister Queen na laging bukas na po para sa lugar na ito ay ihayag ang mabuting balita ng kaligtasan at loobin ng Diyos na tayo makarating sa bundok ng groto. Habang hinihintay pa tayo. At kung kalooban ng Diyos, yun ang laging nagaganap. Itingnan ko lagi natin yan sa pamamagitan ng kalooban ng Panginoon. Amen po. Kaya ang Ebanghelyo po ay tumutukoy, mahaba pong Ebanghelyo this coming Sunday. Sabi ko kay Brother Jair kanina, sabi ko hindi ko pa tapos basahin ang Ebanghelyo for this coming Sunday. Na po, kasi po napakahaba. Kaya ang babasahin ko na lang po yung una ay sa from the Gospel of St. Mark, chapter 11, verse 1 to 15. Ano po? Mark 11. Mark 1. 1 to 11. Mark chapter 11, verse 1 to 11. Okay. At iba pang mga pagbasa ay ito na po yung sa Mark
Mark chapter 14, verse 1 to 15, and then 45, verse 18. Mahaba. So, yan po yung Passion of Christ, yung second, yung babasahin din sa dating ng simbahan sa this coming Sunday, and of course, sa anticipated Mass. Ano po? Yung sa simula, of course, this coming Sunday, we will celebrate the Palm Sunday. Yan po, nagsisimula ang mga mahal na araw. Hindi po Lunes Santo. Ano po? Palm Sunday. Palm Sunday. Kasi po, alam lang natin, pagdating sa Holy Week, is nagsi-start ng Holy Monday. But actually, ang mga mahal na araw ay nagsisimula sa Linggo ng Palaspas. Kayo po ba may nakaready ng Palaspas? Malayo pa, matutuyo agad. Ano? Sa Sunday. Kaya nga, yung iba bumibili si Sister Queen ng Palaspas, Linggo ng hapon. Alam niyo kung bakit? Kasi buy one, take one na yun. Buy, take all. Tapos na ang misa eh. Tapos na ang misa eh. Kaya buy one, take one na lang. At yung iba, pinamimigay na lang. Pero tingnan po natin ang mabuting balita ng Panginoon mula sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 11, talata 1 hanggang 11. Okay. Malapit na sina Jesus sa Jerusalem, nasa gulod ng bundok ng mga Olibo, at matatanaw na ang mga bayan ng Bethphage at Betania. Pinauna ni Jesus ang dalawa sa mga lagad at sinabi sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayon. Sa pagpasok doon, makikita ninyong nakatali ang isang bisirong asno na hindi pa nasasakyan ninyo man. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinakalagyan, sabihin ninyong kailangan ito ng Panginoon at ibabalik din agad dito. Kaya't lumakad na sila at natagpuan nga nila ang asno sa tabi ng daan, nakatali sa may pintuan ng isang bahay. Nang kinakalag na nila ang hayop, tinanong sila ng ilan sa mga nakatayo roon, bakit ninyo kinakalag iyan? Sumagot sila, gaya ng bilin sa kanila ni Jesus at hinayaan na silang umalis. Dinala nila kay Jesus ang bisirong asno at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balaban, ito'y sinakyan ni Jesus. Maraming naglatag ng kanilang mga balabal sa daan, ang iba na may umutol ng madadahong sanga ng kahoy at siyang inilatag sa daan. Ang mga tao sa unahan at tulian niya'y sumisigaw ng Hosana. Pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain nawa ang kaharian ng ating amang si David na muling idinatatag. Purihin ang Panginoon. Pumunta si Jesus sa Jerusalem at pumasok sa templo. Pagkatapos tingnan ang lahat ng bagay doon, lumabas siya at ang balik sa Betania kasama ang 12, palibhasay gumagabi na noon. Mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon Kristo para sa ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Nakakaw po na po. Thank you, Lord. Amen. Salamat po muli sa may-ari ng tahanan, Mr. Quinn, ating pong coordinator. Ito po sa ating ginaganap na prayer meeting. And we thank you, Lord, sapagkat patuloy po tayong naglalakbay. Ano po? Naglalakbay at kumbaga malapit na eh. Ano po? Kaya by next week, we'll celebrate na po yung tinatawag na Holy Week na magsisimula, sabi ko kanina, sa Palm Sunday. Ano po? Kaya marami mga tao ngayon, maakyat ng Baguio,
At sinasabi nila ay bisita iglesia. Kayo po ba nagbisita iglesia na? Hindi pa pala. Ako, at sa Maynila, ang dami po nagbibisita iglesia. Ilan nga po yun? 13, 14, 14. 14? Ay, daan ng cross yun. Ay. 14. Pag tinatanong mo sir. Bisita iglesia. Bisita ay, bisita iglesia. Ngayon, kung ilan man po yung mabisita nyo, ito po ang halaga na nais kong bigyan din sa inyo. Kasi marami na po ang kung saan sa pumupunta. Marami nga dito sa atin, sa katedral, ang umaakyat para na magbisita iglesia daw. Okay naman po yan. Pero, ang bisita iglesia po, sabihin niyo rin po sa ating mga kapatid, ano po, ang bisita iglesia ay napakalaga. Kailan po ito ginagawa? Kailan po? Holy Thursday. Holy Thursday. At yung Holy Thursday, diyan po natatapos ang 40 araw ng Quaresma. Sa Holy Thursday, yan po yan din yung institution of the Holy Eucharist, institution of the vocation, ng priesthood. Na po. At dyan din ginagawa na ang mga simbahan ay mayroong tinatawag na altar of repose. Expose po yung Blessed Sacrament. Okay po. Yan po yung oras na bumibisita dapat ang tao sa simbahan. Pag naka-expose ang Blessed Sacrament, yung repose, altar of repose. Yan po ang binibisita. Yan nagiging makahulugan. Hindi po yung passion. Ay, saan kayo galing? Doon na, tapos na kami doon, sa Baclaran. Madali tayo. Habang tayo, muna tayo kaya po. Sinasabi pa ng iba, inakilawag, madali tayo, punta tayo ng probinsya. Ano po? Okay naman po yun. May question naman natin pumunta talaga sa simbahan. Pero, ang talaga pong pagdalaw or bisita iglesia ay nagaganap po ng Thursday habang naka-expose ang altar or altar of repose. Ano po? Makikita po natin yan sa by Thursday, ano po, sa bawat simbahan. Salamat sa Panginoon sapagkat this coming Sunday din po, you will celebrate the Palm Sunday. Ano po ba yung Palm Sunday? Linggo ng Palaspas. Ano ba yung pinag-uugatan ng lahat ng ito, mga kapatid? Ano po? Kasi ito pong araw na ito, way back more than 2,000 years ago, isa po sa pinakamatinding selebrasyon na ginagawa po ng mga Hudyo, ng mga Israelita, ay yung tinatawag na the Feast of Passover. Yan po yung celebrate nila, yung paglaya ng bansang Israel sa pagkakaalipin sa Egypt. Napakalaga po niyan para sa kanila. Yan po yung matinding selebrasyon. Nabi ko nga parang Independence Day po yan. Para po sa mga Hudyo. Pagpapalaya ng Diyos at isa sa mga highlights po ng kanilang selebrasyon ay yun pong ang mga tao ay kumukuha ng palma. Alam niyo po palma? Punong kahoy po yan. Punong kahoy. Isang tuwid na kahoy. At yung sanga at yung pong dahon, kinukuha nila yan. Sapagkat para sa mga Hudyo, yan po'y simbolo. It's a symbol of salvation na ginawa ng Diyos sa bansang Israel. Kaya yun po yung inawagayway nila. At saka yung mga dahon inilalagay nila sa daan,
na ginagawa ng ating inang simbahan. Di po ba? Amen po? Pero nung nataon na yan, mga kapatid, eksaktong-eksakto, ang Panginoon ay papasok sa Jerusalem. You know? Kaya nga yung ating ebanghelyo, tumutukoy doon sa alam ng Panginoon at talos ng Panginoon ang isipan, ang puso ng isang tao. Kaya nga sabi niya, pumunta kayo doon at kunin niyo isang bisiro sapagkat yun ang gagamitin ko. Alam ng Panginoon. In other words, walang makakapaglihim sa mata ng Diyos, sa mata ng Panginoon. Kaya nga, ang akala ng tao, mapapaglihiman natin ang Diyos sa mga ginagawa natin, na kahit na tayo ay magtago sa ilalim Ng kama. ng kama, alam ng Diyos kung ano ang laman ng ating puso't isipan. Because He is omnipresent God. He is an omniscient God. He is all-powerful God. Kaya alam niya, sa hagahapong ito, o sa umagang ito, uuwi tayo na may biyaya at pagpapala. Alam na niya. Alam na niya kung sino yung tutugunin niya, or sino yung magkakaroon ng kagalingan, ng kalakasan, at manalig tayo sa sumampalataya, gagawa talaga ang Diyos ng himala sa bawat Amen. Amen. Ngayon na. Ngayon na, sabi ni Sister. Hindi bukas, hindi makalawa. Ngayon na. Now na. Okay. So, ang sinisigaw ng mga tao ay ano? Nung dumating ng Panginoon sa papasok sa, yun po yung sa English, the triumphant entry to Jerusalem. Siya po'y papasok na sa Jerusalem to start yung talagang rurok ng kanyang mission, ang pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay. No? So, yan po'y palma na ginagawa ng mga tao at yung mga tao nilalagay sa daan. Yung iba, sabi nila, ayaw nila ng lokal, ayaw nila ng nyug, ayaw nila ng, no? Kailangan daw ay galing din sa Israel. Palma, kaya yung iba, yung mga mayayaman, yan ang gusto yung galing pa sa Israel. Oo, di ba? Totoo po yan. Grabe naman. Kaya yung iba, ganda ng ganda ng palma mo Ito, original, sabi niya. Ay, hindi ho. Hindi ho yun nakukuha doon, hindi masusukat sa originality. Kundi, ang Palm Sunday is all about the message of God. Amen. Hindi po yan pagandahan. Hindi po yan pahabaan. Sabi ko nung Sabato, marami nagagalit kasi pati mata nasusundot ng kanilang palma. Di ba? At yung iba naman, tuwan-tuwa. Ang gaganda pa ng mga bulaklak. Di ba? Pagandahan. Passion. Hindi yun dun eh. Ang mahalaga po, mga kapatid ko kay Kristo, pumunta tayo sa ating simbahan, magpabasbas, at iuwi yung ating palma. Iuwi at ilagay kung saan natin gusto. Of course, kailangan niya sa altar, pero wag natin gamitin anting-anting. Sapagkat hindi po anting-anting. Ang nangangahulugan lang na itong pagkakaroon ng ganitong klaseng simula ng pagpasok ng Panginoon, the triumphant entry to Jerusalem, sumisigaw ang mga tao, Hail to the King of King, to the Lord of Lord. Di po ba? Sumisigaw sila. Yun ang napakaganda na kahulugan na selebrasyon this coming Sunday at every day. Lalo na pagka tayo natanggap ng salita ng Diyos na kinakailangan papurihan natin ang Panginoon.
na pag-uwi natin, dapat makita natin yung tunay na kahulugan na kung papaano si Kristo ay pumasok sa Jerusalem bilang hari. Ganon din ang gawin natin sa ating tahanan. Dali natin iuwi, pero mas makahulugan, tanggapin natin si Kristo bilang hari, Panginoon ng ating buhay. Amen po? Diba sabi ko ng Sabado, yung iba nilalagay pa sa pintuan para hindi makapasok ang masamang espiritu. Yan, sabi ko rin, ang problema, yung masamang espiritu nasa loob ng bahay. Hindi makalabas. Nakulong. 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 Ang masamang espiritu. Wala po yun doon. Dapat si Kristo maging tagapagligtas, maging hari sa loob ng tahanan upang ang masamang espiritu ay hindi makapanaig. Amen. Amen po. Ganyan kasi ang tao, hindi po ba? Lalo na pag panahon ng bagong taon, di ba? Papaputok, ano sasabihin? Eh, sabi ng mga Chinese kasi, pag nagpaputok ka, lalaya sa masamang espiritu. O yun magpaputok, layasan talaga yung masamang espiritu. Ang problema, nakabukas ang pintuan ng bahay mo. Doon tumakbo. Doon pumasok. Doon nagtago. Nagdala ng samahan ng loob, may hinanakit. Wala yun sa paputok. Di po ba? Wala yun. Wala yun doon sa mga handa. Wala doon sa bilog yun. Wala. Yung kapitbahay nga namin, kinuha pa yung kanyang kumare, bilog daw ang mukha. Dito ka na kumain, Mare. Wala po yun doon. So, mas malaga, makita natin yung mensahe sa likod ng celebration natin. This is mga liturgical celebration natin ng simbahan na napakalaga po na makilala at tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, mananakop ng ating buhay. At nakakasigurado tayo, protektado ang ating tahanan. Pati ang ating mga mahal sa buhay. Amen po? So, pagpasok dito ng Palma, mga kapatid ko kay Kristo, ay napakalaga po na makita natin na katulad itong mga taong ito, praising Jesus, bakit nila pinupuri ang Panginoon? Kasi, ang dami naniniwala sila na si Jesus talaga ang tagapagligtas. Di po ba? Kasi sa pinakita niya sa public ministry, Jesus nagpatawad, si Jesus nagpagaling, si Jesus gumawa ng himala, si Jesus ang talagang nakikita nila na pinadala ng Diyos na magpapalaya ganap sa bansang Israel mula sa pagkakalipin sa Roman Empire. Isang revolutionary, isang lumalaban, isang matapang, isang kawal. Nakita nila sa Panginoon, kaya they hailed Jesus, hail to the King of Kings. Ay naniniwala sila. Pero nung nililitis na ang Panginoon ni Poncio Pilato, sapagkat alam naman natin, ang Panginoon is a victim of maling pag-akusa, false accusation. Sapagkat kung ngayon maraming mga tinatawag na yung fake news, lalo na noon. Kung maraming ang mga tao ngayon, lalo sa Facebook, marami kang haters. Na? Marami kang basher. Mas marami noon. Doon nga nag-umpisa yun eh. Kasi ang Panginoon, sa kabila ng kanyang ginagawang maganda at mabuting bagay para sa tao, binabasya ng mga tao. Lalo na yung mga religious people, lalo na yung mga scribes and Pharisees, napaniwala nila ang mga tao na ang Jesus na ito ay fake. Fake news ito. Hindi yan talaga ang ipinapadala ng Diyos.
Di po ba? So, ang Panginoon is a victim of maling paghatol. At itong mga religious people at yun ang mga taong na sumira sa Panginoon. Diba? Sometimes, hindi mo alam kung sino yung sumisira sa iyo. Ang napaniwala niya, yung mga tao, the same people who shouted, "Hail to the King of Kings, praise be the name of the Lord, the Lord's coming in the name of the Lord." Nagpupuri, pinasasalamatan, wini-welcome ang Panginoon as King of Kings, but noong sinabihan na, justified na, hinatulan ng Panginoon na siya ay hindi tunay, huwad siya na tagapagligtas, the same people who shouted, "Crucify that Jesus of Nazareth." Diba? Yung taong sumisigaw ng purihin ng Panginoon were the same people who shouted, "Ipako sa krus." Diba? Nangyayari din yun ngayon. Na minsan, medyo kailangan lagi natin ng guidance ng Holy Spirit in this sermon. No? Kasi baka mamaya, kung sino yung puri ng puri sa iyo, baka yun ang sumisira sa iyo. Kaya kapag sinasabi sa iyo, na sobra-sobra na, yung papuri sa iyo, grabe ka, ang ganda-ganda mo, grabe ka kahit ka natutulog, ang ganda-ganda mo, grabe ka. Medyo alerto ka, baka mangungutang yun. Or, pagtalikod mo, baka sinisiraan ka. No? Kaya, we always pray. Amen po? Kasi makikita natin kung sino yung mga tao na tinulungan ng Panginoon were the same people who shouted, "Ipako sa krus." Di po ba? Ganun din lang tayo minsan. Karanasan natin. Kung sino minsan yung natulungan natin, siya pa yung magpapagpahit sa atin. Siya pa yung sisira sa atin. Siya pa yung ano po? Kaya nga, dapat manatili tayo na nasa, sabi ni Brother John, nasa grasya ng Diyos. Upang ang lahat ng yan, tayo po'y makaharap sa isang sitwasyon na minsan hindi kaya-aya sa atin. Sa isang sitwasyon na minsan ayaw natin. Pero hindi natin alam, yung pala ay sitwasyon na ginagamit ng Diyos upang maging matatag tayo. Amen. Amen. Tingnan niyo po itong mga tao na ito, na mga kapatid ko kay Kristo, as they shouted sa ating Panginoon, na hindi talaga siya. Pero tingnan niyo po, ang mga taong ito na tinulungan niya, nag-perform siya ng miracle, nagpalakad, ng bulag, hindi, ng pilay pala. Kung nakikinig kayo. Ay, for the same people na talagang, alam niyo, napakahirap talaga minsan. Pero sabi ng Panginoon, kinakailangan magpatuloy. Hindi yun ang naging balakid sa Panginoon. In other words, hindi po ang tao, hindi yung accusation, hindi yung mga bad news, hindi yung fake news ang pwedeng makapagpapigil sa tao na nakapokus sa purpose niya o sa mission niya sa buhay na ito. Kaya sabi ng Hebrews chapter 12, focus to the author and the finisher of our faith. It was Jesus. Hindi po dapat nagiging mahalaga sa atin yung mga tao na parang minsan nagiging balakid sa atin kung titingnan natin. Na minsan nangihina tayo sa mga sinasabi nila. Minsan na-down tayo dahil sa mga negative na sinasabi nila. Pero sabi ko nga, be open. Ang mga anak ni El Shaddai is open
for any criticism. Maging constructive man yan, maging destructive man yan, may plano ang Diyos sapagkat ang lahat yan is a testing of our faith in God. Amen. Kung paano natin hinaharap yung mga distraction na yan, nangangahulugan na tayo po ay tinetesting ng Panginoon. Para tayo katulad ng bata, testament, yung bang tinitrain tayo. At parang batang habang nag-grow, tinitrain tayo. Na yung mga sitwasyon na ganyan, minsan tayo ay hindi natin sukat akalain, may mga unexpected na mga troubles sa ating buhay, pero hindi natin alam, ginagamit ng Diyos yan upang tumatag ang ating pananampalataya. Kaya ang Panginoon mismo, di ba? He suffered a lot. Alam niya, pagpasok sa Jerusalem, ang kasunod niyan, pagpapakasakit. No? Kaya makikita natin habang siya po ay tinanggap ang pinakamatinding paghapol sa kanya, makikita natin yung mga tao na talagang tapat sa kanya. Sa bakit pero mga taong nag-betray sa kanya? Judas is the one na kasama-sama niya na nag-betray sa kanya. Hindi po ba? Samantalang si Judas is tiwalang-tiwala ang Panginoon. Trusted disciple si Judas. Bakit? Because Judas is the treasurer of the group of disciples. Siya may hawak ng pera. Kaya nung kinausap siya at nilansi siya at siya binrainwash na ikailan niya, na i-betray niya ang Panginoon, di po ba? Nagmukhang pera talaga siya. Sa ilang pirasong pera. He was the treasurer of the group. Treasurer po siya, kahit tiwala ang Panginoon. Pero, sa pera din siya bumagsak. Nasilaw. Amen po? Amen. Kaya nga meron tayong mga kasabihan, Judas does not pay. Nakalagay sa jeep. Oh, yeah. Ano galang sa step ko na. Nakalagay sa jeep. Judas. Kasi hindi daw nagbabayad. Ibig sabihin hindi daw nagbabayad si Judas. Kasi nga, but Judas, brothers and sisters in Christ, is still nakita niya na mali yung ginawa niya. Di po ba? Kasi ang buong akala niya, bibitray ko na ito, yung aking master. Kasi malaki yung ganyan na marami ngayon. Ganyan na marami ngayon. Pinagpapalit ang Diyos sa pera. Amen. Buti na lang. Salamat sa Diyos. Alam niyo, mga anak niya sila, inuuna muna ang Diyos kaya pinagpapala ang kanilang Amen. negosyo. Katulad ni Sister Queen. Every Monday, dito tayo. Saturday, hindi nawawala ang salita ng Diyos. Dapat yun ang inuuna. In other words, kapag inuna natin ang Diyos, na sinabi naman niya sa kanyang pangako, if you will seek first the kingdom of God, sa Matthew 6, verse 33, lahat naman ng ating pong mga pangangailangan ibibigay ng Diyos, lalo na pag-unlad ang paghahanap buhay. Amen. Amen po. Kaya napakalaga po nito. At nakita ng mga alagad, mga kapatid ko kay Kristo, isa-isa po silang nangawala. Tingnan nyo. Kapag meron ng troubles, kapag meron ng persecution, kapag meron ng mga hamon, nawawala na. Nung ako po yung unang mag-talk dito, nandoon lagi. Pag Sabado, nung malaman na mabalitaan ko, meron palang iba ng pinagkakaabalahan. No? Minsan dumarating sa buhay ng tao yan. Meron tayong minsan ng mga trials in life, mga pagsubok sa buhay natin. Pero hindi dapat yun ang maging daan para tayo po ay manghina. Dapat lalo nga tayong umattend sa prayer meeting. Sapagkat doon tayo pinalalakas ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga banal na salita. Amen. There are people na nakapaligid sa Panginoon. Sino pa yung isa? Na ang Panginoon ngayon ay natulan na namamatay, no? Because nagpapanggap, biktima
biktima ng mga ni Marites, biktima ng mga sulsulero, ng mga tao noon. Tinanggap niya ang lahat. Amen. Na- Sino? Nung habang siya nasa gitna ng mga persecution, di ba? Si Pedro, di ba? Binitray siya ni Pedro. How many times? Samantalang 3 times. Samantalang si Pedro, ang sinagi nagsasabing, huwag kayo mag-alala, ipagtatanggol ko kayo. Kaya sa ganun din eh. Ang buhay ng tao, Lord, sa iyo ako. Lalaban ako. Haharapin ko lahat ng problema. Haharapin ko lahat ng pagsubok. Sama kita. Pero pag nandiyan yung pagsubok, Lord, hindi na muna. Pero betrayal eh. Saka nakuha natin ng prayer meeting, saka na ako sisimba. Si Pedro, binitray niya. No? Matapang si Pedro. Kasi kaya nga siya ginawang the rock. No? Di po ba? Meaning ng Peter, ginawa na mula doon sa pagiging Simon, ginawa niyang Pedro, which means rock. Hindi po little rock. Petros yun. Peter, the rock. Ibig sabihin, matatag. Malakas. At hindi kayang ibagsak. It is the church, the foundation of the Catholic Church. Simbahan. Pag sinabi natin simbahan, makikita natin na it was based on apostolic foundation. Apostolic, universal, and of course, isa lang. Isa lang naman ang itinatag ng Panginoon. Hindi po marami. Kung isa lang ang tinatag ng Panginoon, para sa tao. Kaya lang, marami naglalabasan ngayon kung ano mga grupo, yun ay itinatag nila, malaya naman sila, para sa Diyos. Pero ang original, itinatag ng Panginoon para sa tao. Hindi yung itinatag ng tao para sa Panginoon. Ang original, sige, ang simbahan ay itinatag sa pamamagitan ng pagiging apostolic church sa pamumuno ni Pedro. Na 3 beses na binitray. Hindi ko alam yan, hindi ko kilala yan. Kasama-sama, di ba kilala mo si Jesus ha? Di ba, master mo yan? Sino? Yan. No, hindi ko kilala yan. Di ba? Bisan ganun tayo. No? Bisan tayo may mga denial, meron tayo mga betrayal. Kapag inuna na natin, mas malaga sa atin, yung ibang tao, meron tayong mga appointment, mas binibigyan natin pagpapahalaga kaysa appointment natin kay Lord. That's one way of betraying and denying our Lord. Pero salamat sa Panginoon, kasi sa gitna po ng pagkaka-deny, katulad ni Judas, di ba? Binitray, pagkatapos nagpakamatay si Judas, di po ba? Kasi nakonsensya siya. Alam niya na ito yung master niya, ito yung pinadala ng Diyos to be yung tagapagligtas, na magliligtas sa bansang Israel. Pero ang ginawa din niya, pagkatapos nung nakikita niya ang Panginoon na pinahihirapan na, hindi po niya na control ang sarili niya. Siya nagpakamatay. Amen po. Di ba? Siya pumunta sa punong kahoy at nagbikti. Bakit? Kasi ang akala niya, hindi na siya patatawarin ng Panginoon. Yan ang akala ng tao. Maling akala ng tao. Bakit? Kasi maraming mga tao, ang akala nila pag malaki na ang kanilang kasalanan, kapag matindi na ang kanilang kasalanan, hindi na sila patatawarin ng Panginoon. Pero, tandaan po natin, hindi po nababawasan ang pag-ibig, ang awa ng Diyos.
Ang kailangan lang ng Panginoon, ikaw ay lumapit sa Kanya at ikaw ay magpakababa at aminin ang lahat ng kasalanan na nagawa labag sa Diyos. Handa ang Diyos na magpatawad sa ating kasalanan. Ito yung esensya, ito yung tema ng Kwaresma, na magbalik loob ang tao sa Diyos. Hindi nagbalik loob si Judas nagpakamatay. Amen. Ang tanong ko na lang, nasaan po si Judas nung magpakamatay? Siya po ba ay nasa langit o nasa impyerno? Impyerno. Tinanong po namin yan kay Bishop Ted. Ang sagot po ni Bishop Ted ay ito. Tanging Diyos lang ang nakakaalam. Tanging Diyos lang ang nakakaalam. Ang Diyos naman talaga ang final judgment. Nasa Kanya lang. Amen po? Ang kailangan lang natin magsikap tayo, ang Diyos ang nakakaalam kung anong meron tayo sa ating buhay. Amen po? Katulad ng pangyayari sa ating kapatid na yumao na, si Brother Art. Naglingkod sa ating bayan. At pagkatapos ng kanyang retirement, ay nagsikap na makilala ang Panginoon, tinanggap ang Panginoon, naglingkod sa Panginoon, sa pamamagitan din ng komunidad nito, ng ating El Shaddai, nakatitiyak naman po tayo sa pamamagitan ng kanyang ipinakita, ipinaranas. Sabi ko nga po sa ating vigil, na dapat na magsilbing alaala ng ating kapatid sa bawat sa atin, na mananatiling alaala. Yun po yung tunay at tapat na paglilingkod sa ating Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Napahaba po ng Ebanghelyo, so yung po mga susunod, ito na po yung passion, death of our Lord Jesus Christ, the passion of Christ. Ano po? Tandaan po natin, napakabuti ng Panginoon na kahit na po siya dumaan sa mga paghihirap, sa sakripisyo na tinanggap niya, naroroon ang kanya pong katiyakan sa misyon niya. Na ginawa niya ang lahat ng ito. Sabi ng Philippians chapter 2, na ginawa niya ang lahat ng ito dahil sa pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Amen po? Kaya mararapat lamang na tayo sa kanyang pagpapakita at pagpapadama ng kanya pong pinakamataas na paghahayag ng pag-ibig na bawat isa sa atin. Sa pag-aalay ng kanyang buhay, tayo po ay binibigyan ng mga grasya ng Diyos. Sabi ni Brother John, grace of God, upang sa ganitong mga pamamaraan ay ganap nating matanggap siya, makilala. At sa pamamagitan ng paglilingkod, yan po ay mga ginagawa natin ay dinideposit natin yan sa bangko ng kaligtasan. Amen po. Lahat ng ating mga panahon, lahat ng ating isinishare, lahat ng ginagawa ng Panginoon sa ating buhay, pagsamba natin sa Kanya, no? Kahit na tayo may mga taglay na mga alalahanin, meron tayo pinagdadaanan, tandaan po natin, ang lahat ito ay credit na ginagawa natin para sa Panginoon. Amen po. At tayo patuloy na nagdi-deposit sa bank of the Kingdom of God, the bank of salvation, bank of eternal life. Amen po? Yan po yung mga bagay na yan. Ito, na ginagawa natin. Tiyak po tayo na sa lahat na pangyayari sa ating buhay, kung paano nagtagumpay ang Panginoon more than 2,000 years ago, magtatagumpay din tayo sapagkat nagtagumpay na siya. Amen. So, yung pong part 2, inimbitahan ko po kayo this coming Friday para po sa ating Holy Retreat. Ano po? Yung nangyayari po magaganap sa Holy Friday. Sa this coming Friday. Amen. And sa paghahanda pa rin po, patuloy na paghahanda. At sapagkat nasa panahon pa rin po tayo ng Kwaresma. Ano po? So, paghahanda pa rin spiritually, banal na pagsasanay, ano po, bilang mga lingkod ng ating Panginoon. Gagawin po yan sa coordinating center natin. Ano
po. At yayain po natin yung po natin mga kasama manggagawa. At nakatitiyak po tayo, wala pong nakapanghihinayang na panahon nilalagak natin sa Diyos. Ang lahat ng ito ay kapakinabangan ng bawat isa sa atin. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Taas po natin ang ating po mga kamay kay Lord. Ito po. Panginoon, lumalapit po kami muli sa iyo at salamat sa iyong mga banal na salita. At dalangin ko po na sa mga oras na ito, ang iyong mga banal na salita ay umaklos sa aming buong pagkatao at kami palakasin. Spiritual, physical, at dalangin ko po, O Diyos, ng aking mga kapatid sa mga samandaling ito na mayroong mga intention at petition, mga prayer requests. Dalangin ko po, Panginoon, abutin mo po ang mga kahilingan ng aking mga kapatid. At ilagak mo po, ilagay sa kanilang mga kamay ang katugunan sa kanilang mga kahilingan. Sa espesyal na panalangin para sa aming pong kapatid ni Sister Blanche, saan mo siya naroon sa mga sumandaling ito, doon sa hospital, abutin mo po siya na yung makapangyarihan, mapagpagaling na kamay. Muli mo siyang bigyan, Panginoon, ng bagong kalakasan at itayo sa anumang pagkakahiga niya sa banig ng karamdaman at bigyan ng bagong simula ang kanyang buhay. Isang buhay na punong-puno ng kalakasan at kalusugan, ganap na kagalingan para sa kanyang buong katauhan. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang aking po mga kapatid na narito ngayon, 10 ng aming mga mahal sa buhay saan man sila naroroon. Pagpalain, ingatan, pagalingin sa anumang uri ng karamdaman. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Yes. At alam kong may magagawa ang Diyos at ginawa na niya sa umagang ito. Sa pamamagitan ng kanyang mga banal na salita. Nagawa na niya na patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Linisin sa lahat ng karumihan. Nagawa na niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na salita na pagalingin ang namang uri ng karamdaman. At tugunin tayo sa lahat ng ating mga panawagan. Yes. Alam kong hindi mo magagawa ang Diyos at ginawa na niya sa umagang ito. Yes. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y maging tapat sa Kanya ay susunod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Iulat mo po, O Diyos, ay makapangyayang kamay sa kulay ng bawat isa. Hiling ng Diyos Marami mo po ang pang sama ko. kalakasan, kagalingan, himala. Alam kong hiling ng Diyos ang sama ko. Kung ako'y maging tapat sa Kanya ay susunod. Alam kong hiling ng Diyos ang sama ko. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. If I live a holy life, shun the wrong and do the right, I know the Lord will make a way for
in the holy light, shelter walk and do the right. I know the Lord will answer all my prayers. Taas po natin itong mga kamay sa ating Panginoon at palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos. Yes, Lord, thank you, Lord, for your word and your powerful word na tumugon sa aming panawagan sa umagang ito. At patuloy po namin dalangin ang lugar na ito, ang tahanan ng aming pong Sister Queen. At babantayan po sa mga banal na anghel. Ilayo sa anumang pangalit, kapamakan, anumang sakit, anumang disgrasya ang lahat, mga nakatira dito, patuloy na pagpalain ang kanyang pong mga anak, yung mga sila naroroon sa mga sumundaling ito. Brother Cedric, ang kanyang mga kapatid. Pagpalain niyo po, Panginoon, ingatan. Lord, ang aming po mga kapatiran, sama sila naroroon, sila po na ngayon ay nag-participate at nakinig sa pamamagitan ng naka-Facebook, ng YouTube. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang kanila pong buhay, magkaroon ng katugunan ng kanila pong mga kahilingan. Ang aming po mga kapatid, ang mga workers, yan. Dalangin po namin na patuloy po silang abutin yung makapangyarihan kamay pagpalain, lalo na po sila nasa may mga pinagdadaanan, isang hihina ang katawan, physical katawan, in a very special way. Si Brother Opring, na ganap na pong nawala ang kanyang pag-uubo. At patuloy niyo po bigyan magandang kalusugan. At first, Sister Jean, Sister Gloria, Sister Glo, at mga workers mo, Panginoon, sa La Trinidad, sa San Jose, Husband of Mary, ganun din, Panginoon, basbasan mo ang buhay ni Brother John, na muli pong sa mga susunod na araw ay muli pong babalik sa bansang Singapore. Pagpalain niyo po ang kanyang buhay at patuloy na ikaw may taas at paglingkuran kahit sa kabila po, Panginoon, na sila malalayo sa kanyang mga mahal sa buhay, ay pagpalain niyo po sa po ng kanyang mahal sa buhay ang kanyang pong pamilya. Ingatan kung po sa ibang bansa. At dalayan ko rin po, Panginoon, ang komunidad ng El Shaddai dito po sa Baguio, sa PFCC 3 Baguio. Pagpalain at patuloy na lumago ang komunidad na pinagkatiwala mo sa bawat sa amin. Dalayan po namin ang tagumpay sa nalalapit na Sabado para po sa Walk of Faith na gagawin mula po sa Luneta patungo sa Ambel, na kung saan ay patuloy mong kinakatagpo ang bawat isa sa pamamagitan ng iyong mga banal na salita at ng iyong banal na Eucharistia. Basbasan mo po, Panginoon, ang aming pong minamahal na syudad dito po sa Baguio. Dalayan po namin ang kapayapaan at patuloy na pagunlad ng syudad ng Baguio. Ang bansa Pilipinas, basbasan niyo po, Panginoon. Ganun din ang lahat ng bansa sa buong mundo. At ang lahat ay ito, O Diyos, ay pinasasalamatan namin sa pangalan ni Kristo Jesus. Basbasan niyo po ang mga kaloob ng bawat isa. At dalayan po namin na lahat ng ito ay patuloy na makibahagi sa patuloy na paghahayag na iyong mga banal na salita. Thank you, Lord, sa iyo pong mga pangako sa patuloy na pagbibigay. Patuloy naman po kami tatanggap, higit pa sa aming inaasahan. Basbasan mo lahat ng bagay na hawak na aking mga kapatid. Laging dalo yan ito ng iyong mga biyaya at mga pagpapala. Muli sa iyo po ang papuri. Pasasalamat pagsambayawe sa pangalan ni Kristo Jesus, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let
is strong. Poor say I am rich because of what the Lord Has done for us. Give them. We give them. We give divine blessings, divine protection, divine power, 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 power.